Isang sinaunang demon lord ang nakatakas mula sa pagkakapiit nito matapos itong selyuhan ng mga Diyos. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Journey to the West Conquering the Demons mula sa taon ng 2013. Matagal na panahon nang nakalipas sa isang nayon ng China, isang batang babae ang naglalaro sa gilid ng lawa habang ang kanyang ama ay naghahanda upang magtrabaho. At nang makita na ang dalaga ay malungkot dahil aalis ang kanyang ama, nagpunta ito sa tubig at nagsimulang aliwin ang bata upang mapangiti ito. Nang biglang nanginig ang lalaki sa ilalim ng lawa at kalaunan ay kinaladkad sa tubig ng isang bagay mula sa ibaba. Ang bata ay nagpatuloy na tumawa at hindi napagtanto na ang kanyang ama ay nasa panganib hanggang sa nawala ang lalaki at nag-iwan lamang ng dugo sa tubig. Mabilis na tinawag ng mga taga-nayon ang isang demon hunter na nagsimulang maghagis ng mga bomba sa loob ng lawa at nagdulot ng isang malakas na pagsabog sa loob ng tubig habang namamangha ang lahat. Nagawa nilang mahuli ang isang malaking pagi at sinabi ng hunter na ang nilalang na ito ay sinapian ng demonyo na may pananagutan sa pagpatay sa lalaki. At ang mga tao ay labis na nagpapasalamat dahil nahuli ang halimaw, ngunit sinabi ng isang lalaki na ang isda ay hindi isang demonyo at isa lamang itong karaniwang hayop at ang lalaki ay si Tang na isa ring demon slayer at alalay ng monghe. Narinig ito ng isang demon hunter at inakusahan si Tang na kasabwat ng mga demonyo dahilan upang umatake ang mga taga-nayon sa kanya at itinali ito bilang parusa. Ang lahat ay nagsimulang tumalon sa tubig sa paniniwalang ligtas na ito habang nawala ng pag-asa si Tang na nakatingin sa mga tao. Ang kanilang pagdiriwang ay naputol ng nilamon ang isang babae ng malaking nilalang habang ang lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Mabilis na nagmadali ang mga tao sa paniniwalang ligtas sila kung wala sila sa tubig, ngunit mabilis na kinuha ng nilalang ang isang taga-nayon gamit ang dila nito. Ang maliit na bata sa simula ay tumakbo patungo sa kanyang ina, ngunit kinuha ng nilalang ang pagkakataon at kinuha ang bata at sinusubukan itong dalhin sa tubig. Tumakbo ang mga taga-nayon upang tulungan ang bata at pinutol ang dila ng halimaw habang sinalo ito sa dulo ng tulay. Ngunit tumalon ang nilalang at dinala ang bata sa loob ng bibig nito. Ang ina ng bata ay nagalit at tumalon sa lawa at sinusubukan na iligtas ang kanyang anak na babae habang ginamit ni Tang ang kanyang ngipin upang palayain ang kanyang sarili mula sa pagkakatali. Hindi ito nakagalaw sa takot nang makita nito ang malaking nilalang na lumitaw mula sa tubig at labis na may galit habang nakatitig sa babae. Nagmakaawa ito sa nilalang na ibalik ang kanyang anak, ngunit sumagot ang demonyo sa paglamon sa kanya. Sinira ng halimaw ang mga gusali sa malapit dahilan upang mawala ng balanse ang mga tao habang nadulas ang isang sanggol papalayo sa kanyang ina. At sa kabutihang palad nakawala si Tang at tumalon sa kabilang panig at nagawang iligtas ang sanggol sa pagkakahulog. Kinuha nito ang sanggol bago tumalon ang malaking nilalang sa kanya, ngunit nagawa ni Tang na makatakas sa tamang oras at binatag ang halimaw sa platform at ginamit ang bigat ng nilalang upang tumalon sa ligtas. Binalik ni Tang ang bata sa ina nito, ngunit nakita nito ang Peking hunter na nagtatago kasama ang mga taga-nayon. Isang malaking babae ang tumakbo mula sa karamihan na nagdulot ng pagyanig sa bawat hakbang nito at tumalon patungo sa halimaw. Ang malaking babae ay bumagsak sa kahoy at pinatalsik ang nilalang sa himpapawid at bumagsak sa itaas ng Peking demon hunter bago pa ito makatakas. Ang nilalang ay nagsimulang mag-transform at kalaunan ay naging isang tao na tila walang muang. Nakita ito ng mga taga-nayon at sinubukan na patayin ang demonyo, ngunit pinigilan sila ni Tang at nag-alok ng ibang paraan. Inilabas ng lalaki ang ilang instrumento at isang libro na kilala bilang 300 nursery rhymes at naghanda na ipamalas ang kanyang talento sa musika upang mabago ang halimaw mula sa masama patungo sa kabutihan. Nagsimulang kumanta ang binata ng nakakakilabot na nagpalito sa demonyo at sa mga taga-nayon sa kaparehong oras. At ang pag-awit nito at pagganap ay napakasama na nagtulak sa nilalang sa labis na kabaliwan habang binugbog nito ang lalaki at winasak ang lahat sa kanya. At bago mapatay si Tang, isang babae ang humawak sa demonyo at sinimulang bugbugin ang nilalang at kalaunan ay ikinulong ang halimaw sa isang mahiwagang tela at ginawa itong isang manika. At lumalabas na ang babae ay si Duan at isa rin itong demon hunter, ngunit nang ipakita ni Tang ang mga tools na ginagamit niya upang talunin ang halimaw, tumawa ang babae sa kanya habang lahat ng taga-nayon ay nagpasalamat sa kanya sa pagligtas nito sa kanila. Nagalit si Tang sa pagkabigo nito, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang master na hindi madaling baguhin ang masama patungo sa kabutihan. Sinabi nito sa monghe na mayroon pang pangalawang demonyo na kailangan itong talunin na naninirahan sa malapit na restaurant at gumagamit ng laman ng tao sa pagluluto nito. At sa gabi dumating si Tang sa restaurant ng demonyo at pumasok sa gusali at nakita na puno ito ng mga tao na masaya sa kanilang pagkain. Binati ito ng isang babae na nagsimulang ipakita sa kanya ang paligid, ngunit mabilis nakita ni Tang ang mga ilusyon at sinabi sa babae na ipakita ang tunay nitong itsura.
Sumugod ang demonyo kay Tang habang tumakbo ito sa takot ngunit nailigtas ito nang dumating si Duan at sinuntok ang babae ng paulit-ulit at kalaunan ay ginawa itong alikabok. Sinimulan niyang salakayin ang lahat sa silid at winasak ang mga demonyo ng isa-isa gamit ang kanyang mga singsing. At sinigawan ng babae ang pinuno na lumabas habang isang binata ang palihim na sumulpot sa kanyang likuran ngunit mabilis itong hinarap ni Duan at nagsimulang labanan ang demonyo habang nagpapalitan sila ng atake. Nagawa ng babae na makuha ang kalamangan at pinatalsik ang lalaki sa silid at pagkatapos ay nilabas nito ang maraming singsing at nagsimulang umatake sa demonyo at pinatamaan ang muka ng lalaki na kalaunan ay sumira sa kanyang muka at inihayag ang nguso ng isang baboy. Nagsimulang salagin ng demonyo ang lahat ng pag-atake gamit ang kelekay at lumapit sa babae. Inatake nito si Duan at nagpilit sa babae na ipagtanggol ang kanyang sarili ngunit nagawa itong matamaan ng demonyo bago pa ito tumama sa sahig. Tumalon si Duan sa likod ng nilalang at nagsimulang sumipa sa kanya at nagpilit sa halimaw na ilabas ang kanyang tunay na anyo at lumalabas na isang demonyong baboy. Hinawakan nito ang kamay ng nilalang at pinigilan ito sa paggalaw habang sinisigawan nito si Tang upang tumulong. Ikinulong ni Duan ang diwa ng demonyo sa loob ng kanyang lalamunan at hiniling kay Tang na sipsipin ito mula sa baboy. Sinubukan ng lalaki na magtipon ng sapat na lakas ng loob upang tapusin ang misyon ngunit nahirapan ito matapos niyang makita ang kahindik-hindik na muka ng demonyo. At sa kabutihang palad aksidenteng nahulog si Tang at hinalikan ang demonyo at sinipsip ang demonyo sa kanyang bibig. Mabilis na kinuha ni Duan ang essence mula sa lalaki at inilagay ito sa loob ng kanyang bag gayunpaman ang demonyo ay masyadong malakas upang maikulong at nagsimulang lumaki at kalaunan ay nagawang makatakas at pinakita ang ibang anyo nito at mabilis na tumakbo ang dalawa habang ang buong gusali ay bumagsak. Nagawa nilang makatakas sa demonyo at narating ang isang lawa at bumagsak si Duan mula sa sakit ng pinsala nito at nagpatuloy na ipakita ang kanyang melon sa harap ni Tang. Mas nakaramdam pa ito ng labis na swerte nang inutusan siya ni Duan na idiin ang kanyang sugat upang pigilan ito sa pagdurugo at kalaunan ay nangyari kay Tang ngunit tila hindi niya ito masyadong pinansin. Nang ipikit ng babae ang kanyang mata at Andal biglang napagtanto ng lalaki na siya ay isang monghe at mabilis na umiwas sa babae. At sa sumunod na umaga bumalik si Tang sa kanyang master at sinabi sa matanda na muli itong nabigo at sinabi ng master sa kanya na upang masakop ang baboy kailangan itong pumunta sa isang hari ng mga demonyo para humiling ng tulong. At tila ang makapangyarihang entidad na ito ay kilala bilang Wukong na ikinulong 500 taon ang nakalipas sa ilalim ng isang malaking bundok ng mga Diyos dahil sa pagdudulot nito ng kalituhan sa langit. At sa gabi habang naglalakbay sa kagubatan na daanan ni Tang ang isang trap na ginawa ng mga tao na tila mga mukhang napakasama. Ngunit lumalabas na lahat sila ay nagtatrabaho para kay Duan at plano nitong pilitin ang monghe na pakasalan siya anuman ang mangyari. Gayunpaman tumanggi si Tang at sinabing hindi siya pwede nitong mahalin dahil ang monghe ay hindi pwedeng magmahal sa isang tao. At sa galit nito ikinulong ni Duan ang lalaki sa loob ng kanyang kulungan habang nag-iisip kung ano ang susunod nitong gagawin. Sinubukan ng kanyang kapatid na kumbinsihin siyang mas maging babae at gamitin ang kanyang pagsayaw para akitin ang lalaki ngunit matapos na makita ang kanyang nakakakilabot na galaw nilagay ng isang babae ang talisman kay Duan at plano itong kontrolin ang kanyang paggalaw habang inaakit ang monghe. Pumunta si Duan sa monghe ngunit mabilis na nagkamali ang mga bagay-bagay nang magsimulang magkamali ang plano dahilan upang umatake si Duan kay Tang hanggang sa mahulog ang talisman sa lalaki. Tumakbo ang babae palabas ng silid ngunit sa kaparehong oras nagsimulang sumayaw ang babae dahilan upang gawin ni Tang ang kaparehong bagay sa harap ng mga gwardya. Nakita ng mga lalaki ang katawa-tawang galaw ng monghe at nagpatuloy na galpihin siya sa pangalawang pagkakataon at natigil lamang nang dumating ang kapatid na babae at napansin na tila may mali. Ang eksena ay mabilis na naputol nang makita nila ang demonyong baboy na paparating at mabilis na nagpunta ang grupo sa kanilang sasakyan at sinubukan na tumakas. Gayunpaman mabilis na nakahabol ang baboy at direktang umatake sa grupo habang nakita ito ni Duan at itinulak ang monghe sa sasakyan bago pa bumangga ang demonyo sa grupo at sinira ang lahat. At sa kabutihang palad walang nasaktan sa proseso ngunit mabilis silang hinarap ng demonyo dahil plano nitong gumanti kay Duan sa nakaraan nilang laban. At lumitaw ang isang lalaki na isa ring demon hunter at kasama nito ang Mighty Foot at kasama rin ang prinsipeng important at ang 4 nitong katulong na naghahagis ng bulaklak sa lahat ng oras. Gayunpaman ang kanyang mga katulong ay tanga sa pagsunod ng mga utos at patuloy siyang pinapahiya sa pagtawag sa kanya na Prince Important. Nagsimulang magtalo ang tatlo kung sino ang makakapatay sa demonyong baboy na ikinagalit ni Tang at sinabing ginagawa lamang nila ito para sa pera at hindi ito katumbas ng isang tunay na pagiging demon hunter. Sinabi ng monghe kay Duan na ibalik sa kanya ang mga nursery rhymes na kinuha nito at nagsimulang sumigaw sa kanya sa pag-aaksaya nito ng kanyang oras.
At naging sanhi ito upang magalit ang babae at pinunit ang libro sa ilang piraso at inihagis ito sa hangin. Sinimulan niya din saktan ang lalaki at sinabi na wala itong silbi kung hindi dahil sa kanya at dapat ay matagal na itong patay. Bumangon si Tang sa katahimikan at nakita na sinusubukan ni Duan na manligaw sa prinsipe upang pagselusan siya, ngunit nagsimulang umalis habang nakatingin sa kanya ang babae ng may labis na kalungkutan. At matapos na maglakbay ng mahabang oras, narating ni Tang ang isang bundok kung saan maraming mga lily flower sa kabila ng kawalan nito ng tubig. Nakita nito ang malaking lili na tumutubo sa tila isang butas sa loob at nagpatuloy na tumalon, at nakita ang isang mukhang baliw na niyakap at hinalikan siya. Napagtanto ni Tang na ito ay si Wukong at sinubukan na humiling sa kanya ng tulong upang talunin ang demonyong baboy. Ngunit ang lalaki ay interesado lamang na umalis sa lugar at desperadong linlangin ang monghe upang tanggalin nito ang seal at sinabing may kakayahan itong makahuli ng isang halimaw. Gayunpaman, hindi nahulog si Tang sa panloloko dahilan upang subukan ni Wukong na tumakas, ngunit pinigilan siya ng mga ugat sa kuweba at sinimulan siyang hampasin sa pagsuway nito. Nagsimulang maawa si Tang sa lalaki at inalok niya ito ng isang saging na nagpalambot sa kilos ng mga demonyo habang sinimulan niyang sabihin sa monghe kung paano talunin ang demonyong baboy. Dahil mahal na mahal ng demonyong baboy ang asawa nito noon, kailangan itong kumuha ng magandang babae na sumayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan na aakitin ang halimaw patungo sa kuweba na magbibigay daan kay Wukong na ikulong din ito sa loob. Nang biglang tumalon si Duan sa kuweba at matapos na marinig ang kanilang plano ay nag-alok na maging pain para sa demonyong baboy. Nakita ni Tang ang babae at sinabihan itong umalis, ngunit nagsimulang makipagharutan ito kay Wukong habang tinuturuan siyang sumayaw. At halatang talagang gusto ng monghe ang babae dahil nakakaramdam ito ng selos sa kanilang ginagawa. At sa gabi nagsimulang sumayaw si Duan sa ilalim ng buwan habang tumugtog ng musika ang monghe para sa kanya, at pinagmamasdan nito ang babae habang nahuhulog lalo ang loob nito sa bawat galaw niya. Nang biglang narinig nila ang sigaw ng halimaw at nakita na ang baboy na demonyo ay dumating. Nagsimulang makipag-usap si Wukong sa demonyo sa loob ng kuweba dahilan upang sumilip ito sa ilalim at sinipsip ng lubusan sa pamamagitan ng silang ng mga Diyos. Ginawang manika ni Duan ang demonyong baboy at ibinigay ito kay Tang at nagpahintulot sa kanya na gamitin ang mga tula niya sa halimaw. Nilagay nito ang singsing sa monghe at sinabi na permanente na ito at plano siya nitong pakasalan, ngunit labis na nagalit si Tang at balak na putulin ang kanyang sariling kamay kaysa makipagrelasyon sa babae. Nakita ito ni Duan at tinanggal ang singsing at sinubukan na ibalik ang nursery rhyme na kanyang binuo ulit, ngunit tinanggihan ito ng monghe ng may labis na galit. Nakita ni Duan ang paninindigan ni Tang at umalis ng malungkot at nangako na hindi na ito susunod sa kanya kahit kailan. Lumabas si Tang sa kuweba at tumingin sa buwan ng may kalungkutan at nagdurusa sa sakit ng kanyang tunay na nararamdaman. Narinig nito si Wukong na humihiling ng pabor na alisin nito ang lily flower na nakaharang sa lagusan dahil gusto nitong tamasahin ang liwanag ng buwan. Tinanggal ng monghe ang bulaklak, ngunit mabilis nitong napansin na may mali habang ang lahat ng lili ay nasunog ng apoy. Tumawa ng baliw si Wukong sa kuweba bago tuluyang nakawala sa bola ng apoy na direktang bumagsak sa harap ng monghe. Hinawakan nito ang lalaki at inihagis ito na parang basahan bago muli siyang sinalo sa ilalim ng bundok at tinuya ang lalaki dahil madali itong linlangin na palayain ang hari ng mga demonyo. Sinabi ni Tang sa demonyo na hindi ito makakatakas dahil pinapanood ng Buddha ang lahat sa mga oras na ito. At dahil sa galit sinimulan ng demonyo na tanggalin ang buhok ni Tang ng marahas at kalaunan ay nakalbo, ngunit nagalit ito dahil buo pa rin ang kalooban ng lalaki. Nang biglang naramdaman ng demonyo ang presensya mula sa kanyang likuran at nakita na ang tatlong demon hunter ay nasa lugar. Ang kamao ng North Star ay naghandang sumalakay sa hari ng demonyo, ngunit sumulong si Wukong at mabilis na pinatay ang lalaki habang kinagat niya ito sa leeg. Nakita ito ng Mighty Foot at nagsimulang mag-transform at naglabas ng malaking paa at sinipa ang hari ng mga demonyo gamit ang malakas na puwersa na nagpa-atras sa kanya. Tumalon ang matanda sa ere at sinipa si Wukong, ngunit binutes ng unggoy ang kanyang paa at sinipa ito sa ere at pinatalsik ito sa ibabaw ng prinsipe. Sinabi ng lalaki sa mga katulong nito na itapon ang matanda at nagsimulang maghagis ng mga espada sa demonyo. Napilitan si Wukong na tumakas sa ere habang patuloy na sumusunod ang mga sandata sa kanya. Kinuha ng demonyo ang kanyang sariling sandata at nagsimulang patalsikin ang mga espada, ngunit pinagsama ng mga prinsipe ang lahat ng sandata at ginamit ito direkta sa unggoy. Ang atake ay napakalakas at nagsimula nitong basagin ang tungkod ng demonyo, ngunit kalaunan ay parang tumama ito sa pader nang tumama sa unggoy at tuluyang nasira. Galit na umatungal si Wukong at lumikha ng isang shockwave na ginawang alikabok ang demon hunter habang ibinaling nito ang kanyang atensyon sa monghe, ngunit lumitaw si Duan at mabilis na pinagtanggol ang lalaki kahit na nasaktan nito.
Nagsimulang gamitin ng babae ang kanyang mga singsing ngunit ang lahat ng sandata ay nasira matapos itong tumama sa demonyo. Sumulong ito sa unggoy ngunit mabilis itong pinigilan ni Wukong sa paghampas sa kanyang ulo at pinatalsik ito pabalik. Mabilis na lumapit si Tang sa babae at bumulong ito sa kanya at tinanong kung minahal siya nito habang nagsimulang umiyak ang monghe at sinabi kay Duan na palagi niya itong mahal simula pa noong una silang nagkita. At nang marinig ang pag-amin ng lalaki si Duan ay tuluyang namatay habang hinawakan siya ni Tang at hinalikan ito at kinuha ang singsing at inilagay sa kanyang daliri. At bago ito magdalamhati kinuha ni Wukong ang katawan ng babae at inihagis ito sa ere at sumabog sa ilang piraso nang biglang nakaramdam ito ng mali at mabilis na umatras at nakita na si Tang ay nagawang bitawan ang lahat ng koneksyon sa pagiging mortal. Sinimulan ng monghe na basahin ang libro na binuo ni Duan at umawit ng mga salita sa loob at lumikha ng isang malaking Buddha na tumetanaw sa buong planeta. Ang higanting estatwa ay nagsimulang itulak ang palad nito patungo sa planeta at lumikha ng malakas na shockwave habang papasok ito ng atmospera. Nakita ito ni Wukong at tumanggi na sumuko at tinipon ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang katawan at mabilis na nag-transform bilang gorilla habang sumisigaw ng may labis na galit. Lumapit ang higanteng kamay patungo sa demonyo at sinubukan buhatin ni Wukong ang Buddha sa mga huling sandali at nagawang pigilan ang pag-atake habang nagpupumiglas ito. Gayunpaman walang laban ang demonyo sa kapangyarihan ng Diyos at nadurog sa ilalim ng napakalaking kamay. Dinala si Wukong sa ibang dimensyon kung saan ay nasakop ni Tang ang demonyo at inalis nito ang singsing ni Duan at itinali ito sa ulo ng unggoy at ginawa ang demonyo na kanyang bagong estudyante. Sinabi ng master ng monghe na ngayon ay handa na siya para sa paglalakbay nito sa kanluran at kukunin nito ang banal na kasulatan mula sa India at sinamahan ng mga demonyo na ngayon ay kanyang mga estudyante at planong wakasan ang paghihirap ng sangkatauhan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.